Ang mga ina, gaya ng sinuman, ay may malalim na pagmamahal at pangangalaga sa kanilang mga anak. Walang inang ninanais ang sakit o kahit anumang kapansanan para sa kanilang anak. Ang pangangalaga at pag-aalaga sa kalusugan ng anak ay pangunahing layunin ng karamihan sa mga magulang, kabilang na ang mga ina. Ngunit, papaano kaya nila malalampasan kung malalaman nila na may kapansanan ang kanilang anak? Ang mga layunin ng video ito ay una, magkaroon ng kaalaman kung bakit vulnerable to illness o madaling magkasakit ang mga batang may Down syndrome. Pangalawa, maging mas maalam sa mga komplikasyon na maaaring mangyari kapag ang mga ito ay hindi natutunan. At pangatlo, ano-ano ang mga pamamaraan o techniques ang ginagawa ng mga magulang para masolusyonan ang issue ito. Ako si Angelica, dili na ako tinuod na pangalan, ako'y anak na Down syndrome. Katong pagka-anak na ako sa iyaha, sige lang siya kasakit. Ma-admit me, tapos siguro mga kalima namin na-admit. Tapos pagkaroon nila nag-edad na siya 8, hanggang karon wala na siya nagkasakit-sakit. Ang iyang sakit usahay, inalay ubo, sit-on, matambalan lang po dahil na ako, maukira po siya. Dili lagi siya maingon nga ma-admit. Kato lang sa una pagkabata pa niya, ma-admit siya. Yampingan yun. Kung nalay kwan, kung pwede lang, niligid siya kwan nga masakit siya. Bawal din siya nga kwan din sa gawas na kanang wala lang guy ko, pika init, pika kwan. Ginapan din ako siya, ginapasulod din ako siya din. Ang gusto na ako ang tagani sa pagkakaroon ka ng overall good siya magpa-check up. Kung sayang bukog ba sa mga bukton nga ayang bukogod nga nagdagpo na di ko paintindi kung nga insan siya. Gusto ko yung check up din siya. Sabol po niya sa kanang ako siyang ginalambing para maukigod din siya kung sa iyang problema. Kami pinaagi lang sa mga pagkuhan sa iya, pangga sa iya, kung sa iya gusto, walang kung nami ikahatag at ihatag lang sad. Oo, simple naman. Usahay na si Panginoon, dili ko makahatag. Usahay, mahal ko kayang Panginoon. Dili na ko kaya din na ihatag dayon ba, anay. Inaingon lang ako nga, ato sa nang pangita pagi, RD, nga, imong amahan, iwigo lang yung income sa tuong pagkaon, sa tuong kinahanglan, sa sunod na lang, kung natin kwarta. Ako lang ginapasabot sa iya permanente yun. Amo, mga nanay, kung halimbawa, lamang anak kaya sa anak, ayaw gininyo ikaulaw. Isalga ginyo sa daghang tao, dili ninyo taguan. Kahit akong bata, so katong anak, wala, di na ako na ginatago sa mga tao nga. Ay, di na ako ipakita kay maulaw ko, anak, wala. Gina-expose ginamo na sa mga tao, asa may paingon, ginadala ginamo na siya. Wala, ginamo na kuan-kuan god, ginatalo-talo, wala. Salamat naman po sa gobyerno, usahay din kay naman po sila'y katong pag-December na sila'y pinaskuhan 2,000. Nipay kayo siya. Iwan niya, paliti kong tarap-tarap ma. Akong ipalitan siya bike. Tapos, dili man po siya ang makabike. Kaya ang mga tao, ang mga bata po niya dagpo mo, musakay kay ilahar mong ulog-ulogan akong bata. Anto, naguba. O na, kung saan na lang. Managyan niya siya, palitan daw siya bike nga dako. Nakusigi lang sa sunod lang na kung nanaputay karta palitan ta kag bike nga dako. Mora po din pangayon basta naalang ko ihatag yun ang sa iyaha. Para di po siya magmahay sa iyang pagkasiya ba. Ayon kay Ram G at Chen J, ang mga individual na may Down syndrome ay maaaring may compromised na immune system na nagiging dahilan kung bakit sila mas madaling mahawa ng mga infeksyon at karaniwang sakit, lalo na sa kanilang kabataan. Madalas, ang mga taong may Down syndrome ay may ilang katangian sa kanilang physical at medical na maaaring magdagdag sa kanilang mas mataas na panganib. Ilan sa mga karaniwang medical issue
na itinuturing ng Guidelines for Individual with Down Syndrome ay kinabibilangan ng congenital cardiac and gastrointestinal anomalies, mga kondisyon na may kaugnayan sa autoimmune, iba't ibang uri ng leukemia, respiratory infections, sleep disorders, pagkawala ng pandinig at paningin, at maagang pagdevelop ng Alzheimer's type dementia. Ang Department of Health and Human Services ng 2022 ay nasasabi, mahalagang tandaan na ang pagiging may predisposisyon sa isang problema sa kalusugan ay hindi nangangahulugang lahat ng taong may Down syndrome ay nagkakaroon ng anumang kondisyon. Ngunit nangangahulugan ito na mahalaga ang maagang interbensyon sa pamamagitan ng regular na pagsusuri o check-up sa doktor o general practitioner at screening para sa mga taong may Down syndrome upang magtagumpay sa malusog na pamumuhay. Ibig sabihin ito, lalo na sa early and older years na maaaring kailanganin ng alagdan ng ina at siguraduhin agad na ako ang karaniwan ng mga karamdaman, medical tulad ng sipon at iba pang testot upang hindi ito lumala at maging malubha pang problema sa kalusugan.